Praise God, hallelujah. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kung umaga nyo mapanood, magandang umaga. Ang ating po tatalakayin, faith in difficult times, holding on when life gets hard. Pananampalataya sa panahon ng mahirap na panahon o difficult times at manatiling nangahawak kapag ang buhay ay mahirap. In Isaiah 41 verse 10, "Fear not, for I am with you. I will strengthen you. Yes, I will help you." Hindi sinabi ng Panginoon na, "No, I will not help you." Sinabi niya, "Yes, I will help you." Many people today are struggling, masyadong nag-i-struggle ngayon, nasi-shake, financial pressure, anxiety, uncertainty, family problems, health concern, spiritual dryness, ang daming question. So, how do believers stand firm in difficult times? Paano ba mananatiling matatag ang isang tao kung siya ay merong pinagdadaanan? Tandaan natin, ang God's presence in our problems ang God's presence during our difficult times ay napaka-importante, kaya tayo nagiging matatag. So in Isaiah 41 verse 10, "I am with you." Yun lang, pag sinabing I am with you, ay malaking bagay na po. Parang ganito, may mahal ka sa buhay, may asawa ka, nandito lang ako o may kaibigan ka, basta ako, andyan lang ako. Sa pastor, pag may nagsabing, "Pastor, nandyan lang po ako At pagka may pastor ka na nagsabing, "Andito lang ako kahit anong mangyari, kahit masama ugali mo." Pinagpe-pray kita, no? Hallelujah. Kasi pasensya ka, talaga namang minsan yung karakter, minsan iniisip mo, deserving bang tulungan taong to, no? Pero pag naiisip ko, Lord, wala naman pong deserving. Ikaw lang ang deserving. Kaya pag inisip ko kung deserving ba tong taong tutulungan ko, o ililista ko sa ayuda, o tutulungan ko na i-connect, o ano mang bagay na tulong na pwedeng gawin, o ipag-pray, may pagbabago pa bang mangyayari sa taong to? Nandyan ang mga pressure sa'yo sa buhay, pero hindi tayo susuko dahil sabi ng Panginoon, "I will be with you. I am with you. I will be by your side." Parang kanta yun na. So, God does not abandon His people. Hindi niya iniiwan ang kanyang tao. Minsan, akala mo, iniwan kanya, nararamdaman mo, nandiyan pa ba ang Diyos? Pero pag yan ang inisip mo, hindi mo talaga siya mararamdaman. Para maramdaman mo, you should pray. No? Minsan magpe-pray ka, parang feeling mo, wala rin siya. Kasi nga, feeling lang yun. Pero ang Diyos, hindi po nakabase sa feeling o sa nararamdaman. So, storms that does not mean God is absent. Pagka mayroong tornado sa buhay natin, twister, pag may bagyo, hindi nangangahulugan na wala po siya. Tandaan natin, His presence is our greatest security. Sabihin mo nga, His presence is our greatest security. So, God's strength when we are weak, I will strengthen you. Sabi niya, palalakasin kita. Alam niyo, kahapon pa lang po, ang tindi ng ubot sipong ko. Nilagnat pa ako, pero eto mula Antipolo hanggang Manila para sa gawain ay binigyan ako ng supernatural strength ng Panginoon. Kasi sabi niya dito sa Isaiah 41, "I will strengthen you." Para kang agila, lipad ng lipad. At magugulat ka, lumakas ka na lang. So bumili ako ng 2 buko kasi parang yun na yung aking destros, no? Kapag palakas ang biyaya ng Diyos, baka pwede makahingi uli dyan. Weakness can become a doorway for God's power. Yung alam niyo, minsan katulad ng PRGM, yung karamihan po nagmi-mission dyan, mga sabihin na natin mahihina, mga widow, mga PWD, mga walang pera, pero nakaka-mission sila. So mga kapatid, wala po sa pera para hindi ka mag-mission. Keeping faith in an unstable world,
Tandaan natin, do not build hope only in money. Wala po sa pera lang yung pag-asa natin. Marami nagsasabi, pag may pera ako, sasaya na ako, may pag-asa na ako. Pag nandito asawa ko, may pag-asa na ako. Pag ganito nangyari, yan na, magiging maganda na. But if we are not stay grounded in prayer and in God's word o sa salita ng Panginoon, wala rin po. So faithfulness in trial produces spiritual maturity. Sa panahon ngayon na parang padilim ng padilim ang mundo, tandaan natin, we should be a light during dark times. Dapat maging ilaw tayo sa panahon ng kadiliman, no? Hindi yung lagi tayong nagdidilim. Pag nagdilim tayo, be sure kukuha tayo uli ng liwanag at langis sa ating Panginoon. At times, may mga time na difficult, but tandaan natin, God is still faithful. And when life becomes heavy, trust God's presence. Amen? So, are you tired? Pagod ka na ba? Fearful? Discouraged? Tandaan mo, in all things, we are more than conqueror through Him who loves us. We are more than conqueror. At walang ibang makakapagpalakas sa atin kundi ang ating Panginoon. God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon. Maikling exhortation lang po to. Kung wala pa kayong ticket para sa June 20, ay akin kayong inaanyayahan na kumuha na po. Meron po sa akin, meron po sa mga pastoral association sa Manila, meron po kay Pastor John Levita at ang iba pang partner. Huwag niyo po itong panghinayangan ang perang inyong ibibigay, ang inyong perang i-share sa ticket, dahil kasama na po dyan ang pagkain, kasama na rin po dyan ang manual at may mga parapol pa, at mag-iigit sa lahat yung presence na ating Panginoon. God bless you. Tayo po ay 7 minutes na. God bless. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon.